Hello, hello. Hello! Opo. Yes, hello. Yun yung tanong, ano ba ang kulay na laging bumabati? It's yellow. Hello, Ganon. hello sa inyo lahat dyan. Wahahaha. Wahahaha. Tatawa ba ako? Yes. Kasi naalala ko yung yellow dahil naka-green tayo sa likod. Oo nga. Kaya, oo. Oo nga. Kasi Gandang hapon po sa inyo may lahat. problema may problema yung Yung kapatid lahat. kapatid nating si Grace at alam mo naman medyo low-tech yan. Eh ako din high-tech na ako pero nagsisimula na ako mag-low-tech eh. Ang dami ko na rin hindi nakikita kasi iba na yung vision ko. So, ayan. Gumaya lang ako sa Yes. background niya para O kaya pareho kami. pag-green po kami ngayon. Oo nga. Because we want to identify to each other as we are on our lesson 10. It's about Yes. identity in Christ part Part 2. 2. Yes. Kasi nung Part 2. part 2 na kasi the other Saturday we had lesson 9 in level 1, which is identity in Christ part 1. So, Hmm. yan ang ating pag-uusapan ngayon, Kuya Vince. So, Mm. hello ulit sa ating mga masugid na mga taga-subaybay. Maraming salamat sa Yes. inyong pag-antabay sa amin. Oo, masaya po kaming kasama kayo palagi. Sana po ay mag-imbita pa kayo ng ilan para po makasama natin, makasalo sa hapagkainan ng Panginoon. Praise God. So Amen. ngayong umaga, sa ating pagpapatuloy ay hihingin muna po natin ang pangunguna at gabay ng ating Panginoong Diyos. Manalangin po tayo, Okay. Ama naming Diyos na nasa langit. Maraming maraming salamat po sa mga tagumpay na pinagkakaloob mo sa amin. Bagamat maraming challenges, Lord, kami pinagdadaanan. Subalit masaya kaming napagtatagumpayan ito sapagkat ikaw ay kasama namin. Kasabay nito, Panginoon, ay ang inyong paghuhubog sa amin upang kami nga po ay magkaroon ng identity na kay Kristo. Kaya po, Diyos, sa hapong ito, hinihiling po namin na inyong bigyan ng karunungan ang kaming dalawa po ni Kuya Vince upang ang aming pagbabahagi ay mapuno, Panginoon, ng iyong biyaya. Pagpalain niyo din po ang aming mga taga-subaybay na sila po, Panginoon, ay magkaroon ng kaunawaan at lubos na pagtanggap sa katotohanan ng iyong mga salita. Mm. Pagpalain mo rin po ang nasa technical side, ang aming internet connections, Panginoon, sa amin po, O Diyos, na pag-uusapan ngayong hapon. Mapagpala po ang inyong pangalan at madakila po ang pangalan ni Jesus. Pang aming samot na langis, tangay pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise. Kaya alam mo Kuya Vince, medyo talaga sumasabay yung ating mga sitwasyon sa ating pinag-uusapan nung last week pa. So Mm. ngayon you really have to work out para you could identify with my background, di ba? Yes. Oo. Ganon talaga. Naka-cellphone kasi siya Sabay. ngayon. Ganda. Siyempre, di Naka-cellphone po ba? ako kasi medyo nagmamakto lang ang aking laptop, hindi marunong. Medyo po kasi tinanggal ko yung aking antivirus dahil doon sa aking ginagamit na gadget para sa pag-check up. So medyo nag-struggle tayo. Pero anyway, the struggle is over. We're here again. Naka-cellphone lang ako pala. And I thank God for this. So, dire-diretso po tayo sa Identity in Christ, Part 2, Mhm. Lesson 10 po ito sa ating Level 1 ng Discipleship and Evangelism. Ito po ay itinuro at ginawa po ni Pastor Andrew Womack ng Charis Bible School. At ito po ay masaya naming ibinabahagi po sa inyong lahat sapagkat from here po marami kaming natutunan at nais din po naming maibahagi sa inyo sapagkat ito'y bahagi ng katotohanang nagpapalaya sa sino mang tumatanggap nito. So nandito na po tayo. In our last lesson, last Saturday, we discussed what it meant to be born again.
that in our spirits, our hearts are changed. So sa pamamagitan ng pagbabago ng ating espiritu, ang ating mga puso ay binabago din. We use 2 Corinthians 5:17 na yung sinasabi na therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. We began to see that when we are born again, a total transformation has taken place in our spirits, sa ating mga espiritu. And the only way to know what has transpired in our spirits is through the Word of God. So importante, itong pag-aaral natin, di ba Kuya Vince, lumago ka sa pagkakakilala mo sa Panginoon dahil sa pagkikinig at pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Kasi kung walang Word of God, hindi mo mauna, ano ba yung born again na yan? Ano ba yan? And yung total transformation, mas mauunawaan natin pag tayo ay babad sa salita ng Diyos, sapagkat lagi kong inuulit-ulit na ang salita ng Diyos ay espiritu at buhay. So, yung espiritu na yon mula sa salita ng Diyos, which is the Word of God, it brings new life in us. Tinatransform tayo, nililinis tayo. We can't perceive it through external things like, ano kayaan niya yung born again? Mababago ba yung aking katawan? Katulad ng pinag-usapan natin the other Saturday. And we can perceive it through our emotions, na iyak tayo ng iyak. Minsan nga, si Kuya Vince, meron siyang experience na hindi niya maipaliwanag yung kanyang nararamdaman. But because the Word of God confirms kung ano yung nararamdaman niya, mas higit niya itong naunawaan. But yung emotion natin, that is in the soulless realm. Nasa kaluluwa natin yon, but not in the spirit. Pero kung yung ating kaluluwa at ang ating espiritu ay magkapareho ng tono ng inaawit, so mas higit po natin maunawan. But in the spirit part of us, there is a total transformation talaga. Na pati yung mga bagay na mahal natin dati, ayaw na natin. Because it's the spirit that is changed within. Yung inner man natin ang binago ng Diyos. Sapagkat yun naman talaga yung galing sa Panginoon na hininga niya sa atin, kaya naging buhay na tao ang si Adan, and the same thing happened to us. So let me use a few scriptures which show the things that took place when a person received Jesus into their life. So Ephesians 4:24, ang sinasabi po, put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. So pagkatapos mong tanggapin ang Panginoong Jesus bilang iyong sariling Diyos at tagapagligtas, at ikinomit mo ang iyong buhay, pagkatapos na ikaw ay tumalikod sa iyong lumang pagkatao, ito na po yung encouragement ni Apostle Paul, put on the new man. Isuot na natin yung bagong pagkatao na meron tayo. Na pagkatapos na ang Diyos ay lalangin ang katwiran at ang tunay na kabanalan sa atin, pwede na nating isuot. Kasi si Jesus yung righteousness, siya yung tunay na banal, kaya isusuot na natin. We would have the identity of Christ in us. Siya na yung makikita sa atin. When a person is born again, their spirit becomes righteous and truly holy. So hindi hindi pa niya ako banal kasi anya tao pa rin anya ako. Pag tumanggap ka po sa Panginoon, hindi mo pwedeng sasabihin na tao lang kasi ako. Ibig sabihin, hindi mo tinanggap yung katwiran at kabanalang ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, nung yung tanggapin na si Kristo ang iyong manunubos at tinubos ka na niya mula sa kasalanan. So ibig sabihin, bayad na yung kasalanan mo, kaya ikaw ngayon ay napawalang sala at ikaw ngayon ay
meron ng katwiran at meron ng kabanalan. So, panag po sa atin ni Kuya, ano ba itong dalawang righteousness na sinasabi po dito sa ating pinag-aaralan? Oh, pero bago yan, gusto ko sanang idagdag yung sinabing put on the new man sa Ephesians Yes. 4:24. Put on the new man, Okay. which after God is created in righteousness and true holiness. Bago natin magawa yun, kailangan maintindihan natin what righteousness and holiness, true holiness is. Hindi yun perfection na sinasabi, but Yes, kailangan correct. natin maintindihan yung righteousness na kinreate. Ibig sabihin, nasa atin yon. Kanya lang, kailangan natin siyang ilabas, i-enhance, o ano talaga, Gamitin. angkinin. Gamitin. Yes, Angkinin angkinin. na sa atin Yes. siya. Mm-mm. Yung pag-aangkin na yon is a process also. Now, do not be too hard on yourself pag hindi mo po siya makuha. Lalo na kung bata-bata ka pa sa faith, no? Naiintindihan naman ng Panginoon yon. Kanya lang, hindi pa pwedeng forevermore na naiintindihan ng Panginoon yon na lagi natin sasabihin yon. Kailangan, meron din tayong growth. Tandaan natin na papunta sa langit ay pataas, hindi pababa. So kung walang growth, Mm-mm. eventually, kasi because of gravity, pababa ka din. Mm. Ang gravity, ang spirituality, may gravity din yan. Kailangan maintindihan natin. May Gravity science going din up. yan eh. Hindi, ang Going papataas up. talagang mas mahirap kaysa pababa. Kaya kung Yes. redundant ka, kung stagnant ka, kung nandyan ka lang, hindi ka bababa. Ay, hindi ka tataas, Hindi ka bababa ka aangat. Hindi ka kasi. aangat. Oo, kasi Yes. yun ang true order ng reality ng tao. Kaya kailangan maintindihan natin yon na ang salita ng Diyos, importante na nasa puso natin, ina-apply natin siya palagi para pag dumating yung mas challenging or mas mahirap, kakayanin natin because of our knowledge na ilalagay natin sa ating puso. Kaya, putting on the old man, the new man, putting off the old man and putting on the new man is a metaphor na kailangan nating maintindihan na gagalaw tayo para sa kaligtasan, para sa kaluwalhatian ng Panginoon, para sa lahat ng bagay. Importante, Amen. gagalaw tayo. Kasi faith without works is Is dead. there. Kaya kailangan Yes. natin papaalalahanan ng sarili natin na kailangan din natin kumilos para ang faith natin gumagana, gumagalaw. Amen. Diba? Okay, let's go straight. Another two portions, no? There is a righteousness you produce through your own actions. Ayan na. Parang nauna naman ako, di ba? Ito din 'yon. Mm. And you must maintain that type of righteousness in relationships with other people. If you do not live right and do right, your boss may fire you or your spouse may divorce you. So you need to have your own righteousness. Ayan, ano yung own righteousness? Meron si God kasi, ganito talaga ang ugali niyan. Dahil God siya, dahil makapangyarihan siya, dahil lahat alam niya, lahat kaya niya tayong kausapin, i-deal, o turuan, even individually. So, Amen. meron tayong sariling righteousness. Huwag nating isipin na si God ay nahihirapan dahil hindi siya nahihirapan. Never siyang nahirapan. Hindi nga niya alam kung ano pakiramdam ng kasalanan. Kanya, ngayon, nung Old Testament, ine-exercise niya yung knowledge niya of sin. Old Testament. Kanya, nagpaparusa siya ng matindi nung Old Testament. Kaya lang, nung New Testament, because nakampante na siya, yung talagang original na gusto niyang mangyari sa mankind, nandito na. Although mayroong may prerequisite na Jesus Christ para nandito na siya. Para ma-achieve natin yung gusto talaga ni God, yung prerequisite na si Jesus Christ nandyan na. So yung righteousness na yan, available na. Kaya relax na si God ngayon.
God the Father, no? Hindi na siya nagpaparusa. So, hindi na siya affected sa sin. Okay? You understand that? Hindi na siya affected Yes. sa sin. Nung Old Testament, yes, because he allowed himself to be affected because he knows it eh. Alam naman niya. Kumbaga, he can tell himself, ay nako, hindi. Naiinis ako dito. Sasakalin ko ito ito. Ay nako, hindi. Hindi ko ito bibigyan ng pagkain. Ay nako, hindi. Ganyan. So yung mga ganyang sinasakal-sakal o hindi binibigyan ng pagkain, hindi ah nabe-bless, tayo na gumagawa nun, hindi na si God. Because of the passing of information through the centuries, through the millennia, yung passing of information of the Old Testament, yung kultura ng Old Testament na ipasa pa rin sa atin ngayon na si God ay ganito, si God ay ganon. Pero sinasabi ng Biblia, hindi na siya ganon. Okay? Maliwanag dapat sa ating lahat yun. Amen. Na yung righteousness, nandiyan na, tanggapin si Kristo, be with Christ, obey what Christ says, huwag matakot, magtaas ng faith, magdagdag ng faith because faith without works is dead. Kaya importante na gumalaw tayo, di ba? God, however, doesn't accept you based on your external righteousness. God literally gave you His righteousness on, ano yun? Literally, tapos external. Di ba? Literally gave you His righteousness or gave us His righteousness. External righteousness, hindi talaga yun yung issue ni God. Hindi yun ang uh, ini-inculcate ni God sa atin o binibigay niyang katotohanan sa atin. Ang binibigay niyang katotohanan sa atin, yung kanyang righteousness. Nasa atin na yun eh. Kung na kay Kristo ka talaga, nasa iyo yung righteousness. So, you have the capacity, you have the strength and power to say no to sin. Amen. Say no to sin. Diba? And do your best. At alam nyo ba, yung best natin, good enough na kay God John, best natin yun eh. Naiintindihan ni God John. Kung meron kang hindi nagagampanan, na hindi mo naman sinasadya, kaya yung mga unintentional sins, wala deadma sa kanya yan. Pero hindi natin dapat i-deadma yon. Kasama sa righteousness natin yon. Yung unintentional sins, katulad ng gossiping, it's unintentional. Katulad ng anong tawag dyan? Yung being, ay nakakainis, nawawala na naman sa isip ko. Being a person who grabs and grabs and grabs. Ano ang tawag doon? Yung a person that thinks Mapagsamantala. He thinks that everything is for him. May term sa English yan, kalimutan ko lang. O sige. Entitlement. Correct. Yes. Correct. Salamat. Ayan. Entitlement is an intentional sin. Intentional sin siya. Unintentional sin. Ang entitlement. Pero kailangan maging part of righteousness, maging tayo? Conscious about it. No? Alam mo ako, very big sin ko yan. Kaya kitang-kita ko pag ang isang tao ay entitled. Kasi ako, entitled ako. Grabe. Lumaki ako ganyan. Bunso di ba? Pag mga bunso, ganyan talaga. Tapos yung self-made. Pag self-made ka, ano ka talaga, entitled ka. Kasi ikaw ang gumawa ng lahat Kaya ikaw masagana ngayon dahil ikaw ang gumawa. Kaya mahirap ihatakin sa Panginoon ang self-made. Kasi puro self yan No? And ang ano niyan is talaga siya. Entitled. Diba? Let's continue. In 2 Corinthians 5:21, 2 Corinthians 5:21, it says that God the Father made the Son to become sin
for us that we might be made the righteousness of God in Him. So there is a righteousness which goes far beyond our external righteousness. Far beyond. Diba? And it's based on what God did for us. We literally receive the righteousness of God by faith in Christ. Ayan yung sinabi kanina, no? Dahil nga kay Kristo, literal na may righteousness tayo ng Panginoon. Kaya yan. Yung bang knowledge ko ng issue ko ng entitlement, and seeing others being entitled, naapektuhan ako, it's because that's part of the righteousness of God that He has given me. Diba? We already are righteous. Pag naka-Kristo, automatic na. Kailangan lang talaga maintindihan mo, ang problema ng tao, ayaw mag-aral. Ako, Yes. dyslexic ako, pero hindi ako tumitigil ng pag-aaral hanggang ngayon. Nag-aaral pa rin ako. Hindi ako pumapayag. Nagbabasa ako ng Biblia araw-araw. Minsan nakakalimutan ko, unintentional. Katulad kahapon nakalimutan ko. Dahil super busy tayo, super nangyari, super maraming nangyari, na-stress, ganito, ganyan. Siyempre, pang isang taon na yung stress, lalo sa edad ko, medyo unwind. Inaalis mo lahat yan. Which yung nangyari siya kagabi, patulog na ako. Ay, nakalimutan ko magbasa ng Bible. Galit ba si God sa akin? Gugunawin ba ako ni God? Hindi. Kasi alam naman niya na nangyayari yun. So, hindi yung toleration kung hindi grace ang tawag doon. Marami tayong dapat gawin sa mga kasalanan na ang kailangan natin pairalin ay grace. Yan si Ate Grace. Kailangan pairalin si Ate Grace. The Ate grace of God. Grace. Yung grace ni God kailangan, yun ang pairalin. Hindi tolerance ang tawag doon, hindi tolerating. Katulad ng sa LGBT na pagka nasa church, gusto magbihis babae, hayaan mo siya. Hindi tolerating yon. Grace ang tawag doon. Okay? We have to exchange the righteousness of God to the lie of the world. Yan ang sinasabi ng mundo eh. So alisin natin sa utak natin yon na yung ganoong paraan ay pagtotolerate. Hindi. Pag-exercise ng grace yon. Tama ba, Ate Grace? Sumagot ka, Ate Grace. Yes po. Okay. Yes, sumasagot na ako. Oo, yun. Kasi nagtumitigil ka na naman. So, Actually, anyway. Minsan, tumitigil ba ako? Ang sabi ng Bible, Kuya Vince, for there is no na tumanggap na sa Panginoon. Kaya No pag condemnation. Isang LGBT, no condemnation. Si Lord ang bahala sa pagbabago. Yes. Kasi diba, pag na-born again ka, very, very clear, hindi muna external ang binabago ni Lord. Kaya hayaan mo muna siyang magbihis doon. Oo. Ang binago ni Lord, yung inner man. Yeah. Lalabas kasi din yan, nag-stop ka. Vince. Uulitin ko yung sinabi mo, no? Kasi nag-i-stop ka. So, uulitin ko yung sinabi mo. Ang sinasabi mo is, hayaan lang natin lumabas yung inner man niya in His time. Doon sa tao, oras ng tao, at oras ni God. Kasi, kung may banal na espiritu talaga siya, mangungulit ang banal na espiritu sa kanya. So, hindi natin powers ang mangulit. Kaya ang powers na binibigay, ang powers na binibigay sa atin ni God ay magbigay ng grace. Yun ang powers natin. Okay? We were created in righteousness and true holiness. We are growing into the righteousness. We are already righteous. A simple definition is that we are already in right standing with God. Ibig sabihin, wala nang burahan yun. Pag may Kristo ka, wala nang burahan yun. Ang problema ng ibang tao, pinaiiril nila
yung kanilang kultura, self-culture. Dapat maalis yung self-culture sa utak, mabura. The battle is in the mind. That Romans 12:2, the renewing of the mind. Kailangan ayusin natin tong utak natin. Kung hindi maayos yan, hindi maayos ang lahat ng buhay mo. Okay, go ahead, Ate Grace. Your turn. Okay, katulad ng sinasabi ni Kuya Vince po tungkol doon sa righteousness na sinasabi po ng Biblia is right standing with God. Ibig sabihin, hindi na po tayo makasalanan, wala na tayong barrier, we're not entitled to death anymore kasi tayo ay banal na sa harapan ng Diyos. Tama na po tayo before the eyes of God. So, paano napi-please ang Panginoon? God is pleased with us based on Christ, hindi sa pamamagitan ng sarili nating gawa. So we were made righteous and in right standing with God because of Christ na siyang nagbayad ng lahat ng ating kasalanan, not on anything else. So our spirits are where the change took place, katulad nung inuulit-ulit namin ni Kuya Vince. Hindi muna sa labas, wag mo munang hanapin sa labas. Yung mga bagong tumanggap sa Panginoon, wag mo munang tignan yung panlabas nilang anyo. Kasi wala ka pang makikita dyan. Ang Diyos unti-unti sa pamamagitan ng inner man na binago ng Diyos, which is the spirit that we have within us. So, unti-unti po ay makikita na natin, magra-radiate na yan sa labas. Liliwanag na din yan sa labas. Kasi, mas maganda na ang nilinis sa Diyos ay yung pinakaloob-looban ng ating pagkatao. We're already created in righteousness and true holiness and are brand new creatures. So bago na tayong nilalang, as in Ephesians 2:10, sinasabi po dito, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. So tayo ay nilalang ng Diyos para sa mabubuting gawa. So, una pong mangyayari ay yung pagbabago ng ating pagkatao sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesus, yung bagong nilalang tayo sa loob natin. At pagkatapos po noon, inihanda na tayo ng Diyos noon pa man, bago pa man tayo tumanggap kay Jesus, inihanda na po tayo para sa lahat ng mabubuting gawa. So ibig sabihin, kung wala pa tayo kay Kristo, lahat ng mabuti nating gawa ay walang kabuluhan. Basahan lang po yan sa Diyos. Pero nung tayo ay binago na ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap natin kay Kristo Jesus, tayo po lahat ng gagawin nating mabuti, yan po ay bunga na ng ating pagtanggap kay Jesus sapagkat yan na ang inihanda para sa atin. So in our spirits, we are perfect and complete. Sa ating espiritu, perfect na tayo. Wala nang bahid yan. There is no sin or inadequacy. Wala nang kulang. Wala nang kasalanan. Ephesians 1:13 says, after that, ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. So, nasa atin na. Yung katawan natin, naging templo na ng Espiritu Santo ng Diyos. So, ang Espiritu ay, kaya nga sabi, ay God is always present with us. Laging kasama natin. He is always with us dahil nandito sa atin. Some of you may think, well, when I first believed on the Lord, everything was fine. But since the time I have sinned, I have failed God again. So if you failed in your actions and in your mental and emotional part, but your spirit did not sin. So emotion, tsaka yung katawan lang. Pero yung espiritu mo, silyado na po yan. It was sealed just as a woman puts fruit into a jar and then puts paraffin over it and make it airtight and to keep all impurities out. So parang ganon. Yung meron ipinasok sa jar na fruit tapos sinelyuhan ng paraffin para walang makapasok na kahit anuman, sinarhan, sinelyuhan, na walang hangin kahit hangin. So there is vacuum in it, walang
makakapasok na kung ano mang maruruming bagay. So, mula po nung tumanggap tayo kay Kristo, nung inilagay na sa atin yung Espiritu Santo ng Diyos na nasa atin, yun po yung selyo ng kabanalang ibinigay at tinanggap natin. Selyo po yun. So airtight yan. Wala na po diyang makakapasok na kung ano man. Yung katawan natin pwede, yung ating kaluluwa pwede magkasala. So when you were born again, you receive a new spirit and sin does not penetrate your spirit anymore. Wala na, hindi na po nape-penetrate yung ating espiritu. You have a new identity. For you to have relationship with God, you have to fellowship with and worship Him based on who you are in your spirit, not in your flesh. So maraming pagkakataon, nagkakamali tayo, nagsisinungaling tayo, o kung ano mang nagagawa ng ating katawan at ng ating kaluluwa, ng ating isip. Kasi yung kaluluwa natin is our mind. Tapos yung ating emosyon, part siya ng ating soul. Pero yung ating espiritu ay more of the heart that has the fertile soil na tinatanim natin yung salita ng Diyos at doon natin siya pinapalago. At yun ay silyado na ng Espiritu Santo ng Diyos. Wala nang kasalanang makakapasok doon. Kaya wag po tayong malilito. Hindi po tayo, yung ating katawan, yung ating kaluluwa, hindi pa po yan perfect. Pero yung ating espiritu ay totally malinis na yan. That's righteous, that's holy before the eyes of God. And truly holy kasi ang Diyos naman ang merong standard ng holiness. Kaya siya po ang naglagay niyan sa atin. Hindi kung sino mang tao, hindi yung nagbinyag sa atin sa tubig, kundi ang Diyos po ang siyang nagselyo sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So kung gusto po natin na tayo ay manatiling nakaugnay sa Diyos, wag po tayong magulumihanan, wag po tayong malito na pagka tayo nagkasala, hindi na tayo pwedeng humarap sa Diyos. Katawan lang po natin yan. Tayo po ay nilinis na ng Diyos. Forever po tayo righteous and holy before the eyes of God. This is really the great transformation in the Christian life, that a person has to change their identity. Hindi na yung dating ikaw yan. Kaya nga, it's no longer I that lives, but Christ lives in me. Laging nandun yung consciousness natin. It's Christ that lives in me. Kahit ano sinasabi ng tao sa labas, do not listen to them. Especially pag hindi sila Kristiyano, wala sila sa linya ng paglilingkod sa Panginoon. Huwag mo silang pakinggan. You listen to the Spirit of God that is in you, and you listen to the Word of God na minimeditate mo araw-araw sapagkat yon ang katotohanan. That's the truth. Yun ang hindi nagsisinungaling. So, you have to relate to God based not on what you do in the physical realm, not what you think in your mind, but by who you are in the Spirit based on what He has done for you. Yan. Base sa kung anong ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus para sa atin. Alam natin na tinubos na tayo, pinatawad na, lahat ng kasalanan natin, borado na, bakit po tayo mag-aalala? Kaya po yung iba hindi naniniwala na ang kaligtasan, ang righteousness ay walang hanggan na yan. Kala natin nawawala pa yan. Nawawala lamang po yung ating righteousness kung ating itatatwa na yung ating tinanggap ay hindi totoo at inaayawan mo na yung iyong tinanggap. That's the only time na yung salvation na tinanggap mo ay mawawala sa iyo kasi ikaw ang umayaw. But the Lord never say no to us kung mananatili tayo doon sa ating tinanggap. That's a completed work. Tapos na yan. Something that does not fluctuate. Hindi katulad ng kuryente tsaka ng internet namin ni Kuya Vince na fluctuate. Di ba, Kuya Vince? Kahapon, the other Saturday, na-stress kami ni Kuya Vince doon sa mga bagay-bagay. Pero praise the Lord sapagkat ngayon, kasi ito pala yung pag-uusapan namin na ano man ang mangyari, mag-fluctuate man ang BP namin, mag-fluctuate man ng kung ano-ano sa buhay natin, yung pag-ibig ng iba sa atin nag-fluctuate,
But the love of God never fluctuates. The Spirit of God that is in us never changes. Banal yan at banal. So, you were created in righteousness and true holiness of God through Jesus Christ and sealed by the Holy Spirit that lives in us. That is the spirit part of us na tumanggap kay Jesus and the fellowship with God that we have. That would be our way to have worship God in spirit and in truth. Kaya nga yung iba, ano ba niya yung magsasamba pala niya kayo, wala niya kayo nakikita. Di ba niya pag namatay na ang magulang ninyo, gusto niyo merong picture, hindi totoo kasi ang Diyos sa pinaglilingkuran natin ay hindi patay. Kaya hindi natin kailangan ng larawan, tsaka ang ating Diyos ay espiritu, kaya ang hinahanap niya ay yung mga sasamba sa kanya sa espiritu at katotohanan. So yun yung totoo. You have to stand in this identity of you, of who you are in Christ. Yung tatayo tayo, maninindigan tayo sa tinanggap nating pagkatao o identity na tinanggap natin sa pamamagitan ng Hesukristo. Kaya si Kuya Vince, ang iba, pag nakita siya, pwedeng husgahan siya, pero tapos na yan, di ba Kuya Vince? What can you say? Yes. Wala, deadma lang ako dyan. Kasi naiintindihan ko naman yung righteousness ko eh. Naiintindihan ko ang powers ni God sa akin. Meron nga akong kinuwento yung dating-dati pa nung babae pa ako. Kinuwento ko dun sa isang Kristiyano na malalim na habi ko. Alam niyo ba, dinuro-duro pa ako noon, nung panahon na yun. O ikaw, magba-Bible study ka pa. Tinuduro akong ganyan. Bible study ka pa. Tapos tinitsura mo, Bible study ka dyan. Wala ka. Ginanon ako. Sabi sa akin nung kinakausap ko, ay buti hindi ka nag-stumble, buti hindi naman siya yung nagdala sa akin doon. Si God sabi niya. Si God naman kasi, si God, biruin mo, babae pa ako noon ha, hindi ako natinag kasi may direksyon ako eh. Alam ko yung direksyon ko eh. Kahit hindi pa ako masyadong spiritual ng mga panahon na yon, meron akong faith like a mustard seed. Maliit, yes, pero malakas. pero Na nakatanim hindi, oo, nakatanim sa naniniwala, lupa. alam mo kung ano yung nakita ko noon? Kasi katatapos lang ng baptism ko noon eh. Di ba natatanda mo yung kwento ko yung baptism? Yes, Yung sir. pula, bumabalik sa akin yun. Nung panahon na yun, kaya parang, ay hindi. Totoo yung nangyari sa akin. Alam nga namang may ganun na lang basta-basta. Talagang maraming milagrong ginawa sa akin si God. Milagro talaga yon yung ginawa sa akin ni God. Kanya, yun yung nagpalakas ng faith ko. Yun yung nagpalakas sa akin para magdire-diretso na hanggang ngayon dire-diretso. Na ayokong dumating ako sa puntos na mapapahiya ang aking pananampalataya dahil sa mga pinagagagawa ko. Kanya ingat na ingat ako dyan. Um, ang nag-inculcate sa akin yan ng integridad ay ang father ko. Kaya I have to acknowledge my earthly father dahil mataas ang integridad ng tatay ko. Kanya, kung anong integridad yun, meron ako ngayon, nanggaling yun sa kanya. Talagang lahat yun ay ino-organize ni God lahat yan. Kung sino magiging tatay at nanay mo. Diyan magbabase ang faith mo. Ngayon yung iba, hindi naman ganyan ang tatay ko. Ganito, ganyan, kanya, ganyan. Meron niyang hanapin mo, hingin mo kay God. Ano yung sinasabi niya about that? Na ganyan ang tatay mo o ganyan ang nanay mo. Hanapin mo. Bakit? Amen. Hindi ka kasi nagtatanong kay God. Ako wala akong ginawa kundi magtanong. Pag Kaya nagpe-pray nga, ako, ikaw walang si Mr. katapusang magtanong. Matanong Si ako Mr. eh. Oo, dahil hindi ako pumapayag ng, ay ganun lang, ganun ba? Ay hindi. Kahit sinabi na sa akin ng kung sinong Poncio Pilato o pastor na pagkataas sa posisyon, nakaganyan pa, bakit niya sinasabi yun? Ano bang umiiral sa kanya? Baka naman self lang ang umiiral sa kanya. May mga ganyan ako hanggang ngayon. Hindi ako basta-basta. Pero meron naman pagkakataon na, ay, tama siya. Ay, anointed siya.
ay tatanggapin ko yun. May ganon. Kasi sinasabi ng Holy Spirit kung kailan yun. Kanya yung importansya ng Tsaka humidity, righteousness ni God. meditating. Humility, oh. Yes. Importansya ng righteousness. Napaka galing niyan. Tapos ka na ba? May sasabihin ka pa, Ate Grace, bago tayo punta sa question? Yun actually, diretso na tayo sa question. Malapit na tayong maubusan ng oras. And Oo. so, Kuya Vince, go ahead. Go. Yes, okay. Tayo Okay. na tayo din Katulad Kuya sa question. Pero bago tayo tumuloy doon, Kuya Vince, meron sa aking inano ang Panginoon tungkol doon sa ah, na hindi na matatanggal yung selyado na yung ating righteousness at yung ating holiness. Para katulad nung ako'y napangasawa ng asawa ko, dahil kinasal na kami, kahit ayaw ng pamilya niya sa akin, wala silang magagawa, espiritu na din ako. So it's only when I decided to have annulment of our marriage, saka lang mawawalan ako ng karapatang maging pamilya ng espiritu. So parang ganon din tayo sa Oh, Panginoon. Yun ang apelido mo yun, parang ha? binigay sa Teka akin ng muna. Lord. Liwanagin mo yung Yes. apelido mo yun sa pamilya, espiritu. Espiritu kasi apelido ng asawa Espiritu ko po niya. yung Okay. family, espiritu kasi ang asawa ko, apelido nila espiritu. Ibig sabihin, yung karapatan ko na maging ng espiritu family ay mo ay magde-decide at mag-file ng annulment of marriage sa kanya. So, walang bisa yung pagiging bahagi ko sa pamilya ng asawa ko. So, parang ganun din tayo na pag tayo yung umayaw sa righteousness na tinanggap natin sa Panginoon, yun po yung time na mawawala. Pero as to God, taking it away from us dahil kung nagalit siya sa atin, hindi po yan nawawala sa atin. So let's move on to the question. Si Kuya Vince muna ang aking tatanungin sapagkat alam ko eto mas malalim siya dito. So sa unang Korinto 6:17, ang sabi, the only way we can know that the total transformation has taken place in our spirits is by the word of God. So eto ang tanong, Kuya Vince, what does this verse say has happened to us or happened to you nung ikaw ay tumanggap? Ayun na nga. Doon sa moment na pagtanggap pa lang natin, kasama na natin si God. Kanya lang, kailangan natin matuto. Kaya importante mag ano talaga mag ano kay God. Palagi kang kumonekta, palagi kang mag-Bible Para study. Kailangan mo maintindihan yung mga basic foundations of the faith. yes. Kailangan yung foundation. Kaya ako matatag kasi yung foundation ng faith ko matindi. Nung ako ay nagsisimula sa CCF, talaga namang foundational yung mga pinag-aralan namin, yung books, may Holy Spirit kami, meron kaming book study na pagdating sa Galatians, doon na ako nag-transform. 2 weeks ako nawala, napaputol ako ng buhok, ganyan, ganyan, ganyan. Na pagdabalik ko doon sa Book of Galatians, ulit na Bible study, yung teacher ko hindi na ako kilala. Kasi nag-iba na. Hindi na ako naka-makeup, maiksi na buhok ko. Ang tingin niya sa akin, tomboy na. But hindi ko syempre alam yun kasi ako yung may katawan. Kaya nagugulat ako, ba't hindi nila ako pinapansin? Kasi nga, nung pinarealize sa akin ng Holy Spirit, iba na itsura mo, paano ka papansin? Hindi ikaw yung dati. Kanya, hindi ka na pinapansin. So, bigla ako napaganyan, ay, oo nga. Tapos iba na yung bihis ko, naka-t-shirt na ako, naka-jeans, naka-rubber shoes. Hindi ako nagra-rubber shoes, lagi ako naka-heels. Kanya nakakatawa yung transformation. So, yun. Hindi naman ako mapupunta doon kung hindi ako joined talaga sa Panginoon. Kanya importante sa akin Amen. itong pinag-uusapan natin, itong identity in Christ Hindi talaga po pwedeng hindi ako mag-explain dito ng medyo mahaba-haba. Okay, next question. Yes. Okay, next question sa'yo pa rin. Ephesians 3:17. Pagka binasa natin, ano si Kristo nakatira sa Ulitin mo, atin? ulitin mo yung question, hindi na dinig. Ulitin mo Where yung does question. Christ now dwell? Yun yung question. Ayan. Where does Christ now dwell?
According to Ephesians 3:17. Oo, according to Ephesians 3:17. That Christ may dwell in your hearts by faith, that you being rooted and grounded in love. Ayan na nga. O, grounded in love. Kaya ngayon sinasabi na grounded in love. Love talaga ang issue, di ba? At saka rooted. Nasa puso natin lahat. Di ba? Dito na nagdo-dwell si God, si Kristo sa puso natin. Okay, next question. Last question for you sa first phase ng question and answer natin. The same Bible verse, how does this happen? Paano nangyari na si Kristo ay nasa puso mo nakatira? Yan. Oo. By faith. Eh, yung sinasabi ko kanina. Yung faith natin, hindi yan pa pwedeng hindi pwedeng matanggal, hindi pwedeng iba ang sitwasyon. Faith is faith. Nandiyan na yan eh. And it only needs to grow. Ang faith, hindi yan natatanggal actually. Na stagnant, nagiging redundant, pero hindi siya natatanggal. Kasi nandyan siya. The only thing we need to do is we need to let it grow. And to let it grow, we have to work for it. Work for our salvation. 'Di ba? Kanya, yung faith natin, importante. Doon nangyayari yan, sa faith. O, ako na magtatanong sa'yo, Ate Grace. O, so John 5, first John 5:12. Who must we possess to have salvation? Nako, ang dali-dali niyan, ano? Ano bang kailangan magkaroon tayo para Ang dali-dali maligtas? ng question na yan. Perfect na. Wala namang ang sino mang na kay Kristo ay ligtas. So, the Son of God, Jesus Christ, ang kailangan magkaroon tayo para tanggapin natin yung kaligtasan. Correct. Okay, yan na, nasagot Kasi na. walang ibang tanging kaligtasan. Yes. Yes. Next question. Colossians 1:26-27. What is the mystery that was hidden from ages and generations, but is now made known? Okay, sabi po. Sige, pakisagot yun, Ate Grace. Ito yung sinasabi ko yung what is the mystery that was hidden from ages? Colossians 1:26 Jesus Christ. Okay, game. Okay. Okay. Sandali. Okay na. Yung tanong po kanina na tinanong ni Kuya Vince, question number 5, ayon sa Colossians 1:26-27, kung ano yung mystery na nakatago, sabi po dito, even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints, to whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. So, eto po yung mystery na nakatago. Jesus in us or in you, the hope of glory. Walang ibang pag-asa ng kaluwalhatian kundi si Kristo. Yun po yung sagot doon sa question number 5. Yes, Amen. yung hope of glory. Yes, yes, yes. Okay, Ephesians 4:23-24. Ito yung last question ko sa'yo. Tapos mamaya ikaw na magtatanong. What was created in righteousness and true holiness? So anong created? Sa Ephesians 4:23-24, and be renewed in the word of your mind, and that you put on new man, which after God is created in righteousness and true holiness. So yung create na Diyos sa atin ay righteousness and true holiness. So new man, bagong pagkatao, yung create sa atin ng Diyos. Kaya po, wag po tayong mag-alala sapagkat pagka tayo ay nasa Panginoon na bago na tayong tao, binago ng ating pagkatao.
sa pamamagitan ni Kristo. Na So, ang siyang, sagot... Go ahead. okay, Go ahead. yung sagot po dyan ay malinaw na ang kasagutan ay our new man, yung pagiging bagong tao or Born again in spirit. being born again. Okay. Magtatanong sa So, iyo, Kuya Vince. Eto na. okay. Game. Okay. Game. Question number 7. In 2 Corinthians 5:21, whose righteousness do we possess? Ay, ang simple-simple. Yan yung sinabi Kaya, kanina. God's righteousness in us, in Christ, di ba? Dahil yeah. kay Kristo, meron tayong God's righteousness. Amen. Okay. Next, Kuya Vince. Sa Ephesians 1:4, what is the standing of the believer before God? Yan, ang gandang Okay. marinig. Basahin natin yung Ephesians 1:4. Yes. Sana ba yun? Ayan. Ephesians May 5 1:4. minutes pa. According to as He has chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Amen. O kita mo, ito yung maganda eh. Yung in love, merong in love. Kailangan lagi tayong may in love. Kung in love ka kay Yes. God, in love ka sa tao, yun lang yun. Kaya ang sagot dyan, holy and without blame. In love. Amen. Okay. Gusto ko lang i-reiterate yung in love. Okay, Yes. game. Last question. Okay, next question. Ganda nun, ha? Tandaan nyo, what is the standing of the believer before God? Sinagot ni Kuya Vince, holy and without blame. Praise God. In Last love. question, Kuya Vince. Oo. In Okay. love, yes. Ephesians 1:6. Paano? Okay. Nawawala siya. Ulit. Game. Okay, eto Kuya Vince. Ang dali-dali. Alam na alam mo to. Ephesians 1:6. Ang tanong, how were we accepted? Paano po ba tayo tinanggap? Ay, nako. Basahin natin, Ephesians 1:6. To the praise and glory of Okay. His grace. Ayan naman yung grace. Wherein He hath made us accepted in the beloved. Sino ba yung beloved? Si Kristo. Jesus Okay. Christ. Yes. Dahil sa grace, tinanggap tayo sa kanyang beloved, in the beloved, which is Jesus Christ. So Yan grace. ang Okay. sagot. Nako, napakagaling talaga. Kahit na hindi tayo magpapatalo. Natapos natin, patawarin nyo kami dahil ang mga internet connection namin ay nagloloko. Talagang hindi namin maintindihan. May mga pangyayari talagang ganyan. So anyway, sa mga pagkakataong ito ay nagpapasalamat kami at kami ay nandito pa rin. Kahit nag-struggle kaming madalas at pasensya na kayo kung nagpuputol-putol, ginagawa namin ang abot ng aming makakaya para ito ay umayos. So, Panginoon, let's pray, no? Praise God. Panginoong Kristo, maraming salamat sa natapos na naming episode na ito. Ito talagang identity in Christ na ito. Ayaw na ayaw ni Satanas to kasi kailangan identity in Satan eh. Hindi pwede, kailangan identity in Christ. So, Amen. Panginoon, napanagumpayan namin ni Ate Grace, hindi kami Yes po. nakonsume, hindi kami nainis. At mas naiintindihan namin ang ugali na dapat naming panagumpayan. Kanya Amen. nagpapasalamat kami sa iyong wisdom, sa iyong knowledge, sa iyong courage, sa iyong Yes po, strength, Panginoon. that we are able because of your grace. And this grace is so Amen. efficient. This is so wonderful na maintindihan ng aming tagapakinig na yung aming application ay harap-harapan na Amen. application na hindi naman maitatanggi sa mga tagapakinig. At nagpapasalamat kami sa lahat ng tagapakinig at lahat ng aming mga nagsusubaybay sa Facebook at sa ibang social media platforms, Lord, katulad ng YouTube. Nilalagay ko kasi sa YouTube ito. O Panginoon, maraming salamat sa
kabutihang loob mo, sa kagandahang loob mo, sa katotohanan mo na nagbibigay sa amin ng kaligtasan. Hindi lang kaligtasan, kalakasan at kapanagumpayan sa lahat ng bagay. Yes. Panginoon, ikaw ang nagbigay sa amin ng kapangyarihang ito at nagpapasalamat kami at muli namin itinataas sa iyong pangalan ng paulit-ulit na ikaw ang Yes. aming Panginoon, ikaw ang nagtutubos sa amin. Diyos Ama, lahat ng compassion mo, lahat ng kindness mo, lahat ng kagandahang loob mo, Yes. ipinakikita mo sa amin, ito'y damang-dama namin ni Ate Grace. Kanya, Yes, ipadama mo Lord. rin ito sa lahat ng aming tagapakinig at 10 ng aming kasamahan sa Bicol Broadcasting System. Panginoon, nag-uumapaw ang aking kaligayahan sa Yes. kabutihan ng iyong being sa buhay ko, sa buhay namin. At gusto ko mag-reverberate ito. Ito ay pumunta sa lahat ng mga listeners na yon, sa buong Yes, Lord. kasamahan namin sa aming studio, sa aming mga technical staff, kay Kuya Serge, Kuya Ariel, at si Ate Joy, Lord, at mga kung sino-sino pa. Sila lang ang mga kilala ko talaga. At darating din ang araw, makikilala ko lahat, ay may mention ko ng lahat. At ang mga may-ari po, mga Villapuerte, Panginoon, lalo na aming kaibigan na sila Lane. O Panginoon, maraming salamat sa provisions mo at muli kaming kumakatok sa iyong puso na i-provide mo ang lahat-lahat para sa amin. Lalo sa mga darating araw na alam mo na mayroon kaming patutunguhan ni Ate Grace. Kanya, Amen. kung ano man itong aming nakikitang kagandahan, patutunguhan namin ang direksyon na ibinigay mo sa amin after prayer and fasting. Lord, ito ay pananagumpayan namin. Ito ay Yes. sisimulan namin sa isang buong Amen. puso na Amen. nagluluwalhati sa iyo. So Amen, Lord. again, bless each and every pastor, each and every missionary, each and every person that is in Bicol Broadcasting System, DWLV, Lord. Maraming salamat. And let your grace, Amen. let your mercy, let your kindness be flowing and flowing and flowing. And your Amen. intelligence, your wisdom, Lord, to be each and Amen. in everyone. This we pray in Jesus Christ's name. Amen and amen and Amen. amen. Yay! Amen. Praise God. Talagang salamat, Lord, sa Yay! iyong kagandahang loob na Yay! umaapaw sa amin. Bye-bye po sa lahat. Kuya Vince, Yes. bye. Bye-bye. God bless you, everyone. Oo.